Hello guys, maulang hapon sa inyong lahat. Maulan, mabagyong hapon sa inyong lahat. Ito si Jean. Welcome sa 11 Workshop. Pero ngayon guys, wala tayo sa workshop. Tayo ay just naglalakad dito sa somewhere in Sapote, ilang-ilang dito sa Caloocan, no? Bumabagyo guys, so my thoughts and prayers do sa mga nabiktima ng bagyo. And actually, ito yung bago kong therapy ngayon, yung paglalakad-lakad lang para lang magbawas na stress. Ang kaso, maling time tong napili ko na pag na maglakad kasi bumabagyo nga. Pero may gusto lang kasi ako puntahan dito sa may ano sa Pote. And matagal ko na gustong puntahan to. Well, actually pinuntahan ko na to last week and gusto kong balikan na magdala ko ng ano ng camera na at mag-vlog ako sa kanya. And ang pupuntahan natin guys is a Japan surplus shop. So matagal na ako din nakapunta ng Japan surplus shop. Nung nasa Cavite ako, nakatira, merong Japan surplus kami na kapitbahay and lagi akong nandun. Lagi akong tumitingin ng mga tools, na mga ganyan. Pero dito nung nalipat ako dito sa may Caloocan, first time ko nakahanap ng Japan surplus na medyo malapit dito sa bahay ko. So, pupuntahan ko ngayon ito guys. Konting lakad lang to. And pasensya na guys kung medyo malikot yung camera kasi nasa ano lang to, nasa vlogging bag ko lang yung camera ko. Walang stabilizer yung ating vlogging bag, no. So, medyo malikot talaga siya. Pero it's okay. Sana mapagtiyagaan nyo. So, eto siya malapit na. And ang pangalan ng shop is LKNA Japan, LKNA Surplus. So, meron silang Facebook page, guys. I'm just gonna link it sa description. Ayan. So, para kung gusto nyong i-check, so, nandito lang sila. Ayan. LKNA Surplus. So, eto yung surplus na gusto ko, na Japan surplus na gusto ko, kasi magulo. Okay. So, kasi, kapag magulo ang Japan surplus, usually that means na medyo mababa yung bentahan nila ng produkto. Kasi kapag yung Japan surplus is malinis, organized, maayos, napapansin ko medyo mahal sila magtinda. Pero dito magulo siya, nakadami nakatambak, so disorganized, no? So, and na-testing ko na to, and yeah, yung price nila is hindi ganun kamahal. So here you can see may mga ano to, may mga ano na dito, ayan, mga cutting disc, no? Yung mga talim, ganyan, talim ng grinder, talim ng circular saw, ganyan. And meron na rin mga tools na nandito. Ayan. So, ito guys, talim to ng scroll saw. Kaso pinless, yung ano ko is pin, so hindi yan pwede sa scroll saw ko. May mga wrenches, may mga lyabi, ayan. Mga lalaking lyabi na pwede nyong gamitin sa inyong mga shop, no? Tapos meron din mga power tools, ayan. But of course, this is Japan surplus. So yung mga power tools ito is 110 volts. And the other side naman, ito yung gusto ko, mga Japanese hand tools. So titingin-tingin tayo. Ayan, may mga nakita ko ng mga kana or yung mga Japanese na katam. And napakadami guys. And marami rin sa Ryoba. Kaso medyo may kalawang ng mga Ryoba. Ito yung kana na trip ko. Ayan. So, kaso wala siyang chip breaker na lock, no? So, pero marami pa namang ibang kamukha niyan. So, magano na lang tayo dito. Maghukay na lang tayo rito. Tingnan natin kung ano yung pwede nating bilhin or yung ating pwedeng gamitin na sa shop, no? And yeah, ito yung sa other side. As you can see, dito yung mga power tools nila, guys. Ayan, mga iba-ibang klase power tools. May grinder, barena, may compressor pa nga. Meron pang mga heavy duty welding machines na nandito. Mga malalaking machines, no? So, kung interesado kayo dyan sa presyo, PM nyo na lang yung kanilang Facebook page para malaman nyo kasi ayoko rin magbigay ng mga presyo. Pero mamaya, pakita ko sa inyo mga hauls ko na binili ko nung last week and this week para makita nyo rin. Para may idea rin kayo yung sa mga ano nila. Eto, nandito may mga ano na sila may mga iba-ibang household wares na ganyan. And it was treasure talaga, treasure house. So kung meron kang time na magkalkal, mamili. I think this will be a good exercise for you guys. And okay naman yung may-ari dito, mababait sila, yung nagtitinda, mababait. So, and pwede kang tumawad. So, okay na okay. Highly recommended guys. So, ang address niya is dito lang sa may sa Pote, sa ilang-ilang street sa Pote, North Caloocan. Malapit lang to sa kanto ng Sapote, sa may Mercury Drug, malapit doon. So, kung familiar kayo sa lugar na yon, check nyo na lang or check nyo yung kanilang Facebook page para po makita nyo kung saan kung saan yung kanilang exact address.
So, ayan. Eto, balikan ko lang yung mga hand tools. Napakaraming hand tools, guys. So, kung may time lang ako na magkalkal dito, eh, gagawin ko. Kaso, yun nga, bumabagyo. Medyo mainit sa loob ng siya, no? Kasi naka-raincoat ako, so nainitan ako. Pero ito, may mga magandang klaseng kana. I think ito yung nahanap ko na magandang klase na kumpleto pa. Matalas pa yung blade and meron pa siyang chip breaker. So, I think this will be the one na pipiliin natin. Pero marami pang iba. So, marami kang mapipili. Ito, maganda rin klase to, itong kana na to. So, ang ganda ng kahoy niya, mabigat, solid. So, yun. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga holes ko mamaya. Okay guys, so we're back here sa ating workshop or sa ating man cave na sa workshop. Okay, so yan, nakaka-uwi lang natin. And papakita ko na sa inyo yung mga holes natin dun sa pinuntahan natin kanina, no? So let's start first dun sa isa kong binili last week, no? So like I said, pumunta ako dun last week. And bumili rin ako ng items dun. Ito yon. Ito yung una ko nabili. This is the Japanese Ryoba 210 millimeter. And binili ko siya kasi maraming Ryoba doon, maraming mga Japanese sauce. Pero ito, yung pinakabago, kasi ito natin, ano pa, nakabalot pa siya. So, yan, meron pa siyang papel. So, I think this was never used, hindi ito ginamit. And yeah, look at that. Ayun, no? Oh, ganda pa, oh. May konti lang kalawang, konting-konti lang nakalawang. And I think this is very sharp pa. Never been used, guys. So, jackpot to. It's 100 pesos. So, di ba? Ayos. Tapos yung next naman na binili ko rin last week ay ito, this one. This one is what we call a round over na plane, no? So, pang round over siya or pang gawa or pang bilog ng gilid ng mga kahoy, no? It's a Japanese plane, guys. Ayan. So, ayan, kaya meron siyang ano, round over, pang round over talaga siya. So, tinesting ko to and medyo mapurol na yung kanyang blade but that's easy guys, madali lang maghasa ng ganyan. So, again, 100 pesos din yung bili ko dito. So, that was good buy. Pero ito yung piece de resistance na nabili ko last week. And ito talaga, jackpot talaga ako kasi gustong-gusto ko na magkaroon ito noon pa. And this is the, ito, ito siya. Ito ang, automatic na sharpener, no? Pencil sharpener. I think, para sa akin lahat ng workshop, lahat ng may workshop, kailangan meron kang automatic na pencil sharpener, no, guys. So, walang masama na magtasa ng lapis gamit ang pantasa, yung manual or yung cutter. Pero, para kung gusto mo naman sa bilis, kailangan meron kang pencil sharpener na ganito. And this one is NGL brand, so branded siya. And I like this. Actually, balak ko sana bumili na nito sa Lazada. Kaso yung mga sa Lazada is mga either battery powered, no, yung the battery na AA or ganyan, or charge, di ba? So, pero ito, direct ito na naka-plug. So, kuryente talaga siya. So, mas malakas yung kanyang motor. Yung nga lang, 110 volts siya. But that's okay, guys. Pero kasi meron naman tayong 110 volts dito sa bahay natin. May transformers tayo. So, ginamit ko na to and it made my life a lot easier. So, imagine mo na lang kung magtatasa ka ng mano-mano, di ba? Minsan ang hirap na yung talagang tulis na tulis yung lapis. Pero this time, pag ganito, ipapasok mo na siya sa automatic. Meron siya settings, guys, kung dito sa taas, pwede mo siya i-set kung gaano ka talas. And automatic siyang hihinto kapag tapos na magtasa. So, you just put your pencil there, stops automatically. Ayan. Oh, instant, di ba? So, napaka time saver ng ganitong klaseng tool, no? So, I think every workshop needs this one. So, bili ko dito sa kanya is 300 pesos. Not bad. Hindi na masama, di ba? Hindi masama. So, maganda yung natin dito. And next one, yung ngayon naman, yung mga nabili natin, konti na nabili natin guys, dalawang item lang. Pero, I think okay to. Ito yung nabili ko sa kanya. It's a Japanese kana or katam na Japanese. So, matagal na ako hindi nakagamit ng kana. And na-miss ko lang ng magkana. No? So, kumuha tayo ng isa nito. And this one, I think ito yung yung may mga stickers na ganito, yung mga, ito yung parang anime na ganyan. I think ito yung mga pang DIY na
DIY, more of DIY or more for beginner woodworker na Japanese woodworker. So, I think hindi siya gano'n ka, ano, hindi gano'n kaganda yung quality niya. I think yung mga high, hindi ko alam, correct me if I'm wrong sa mga expert sa mga Japanese tools. Pero I think yung mga high-end na kana is yung may ano dito, yung naka-engrave yung pangalan ganon. So, yun yung mga high-end. At I think ito mga stickers lang. I think ito yung mga low-end or yung mga DIY na ano niya. Pero, still, it's a good kana. Ang ganda ng kahoy. Tingnan niyo yung wood grain. I love yung kanyang bird's eye na wood grain. Tagalin ko lang yung sticker na yan. So, I love yung bird's eye na wood grain niya. Tapos yung talim niya guys, ayan, walang bungi. So talaga pinili ko to, namili talaga ako dun sa shop kung ano yung mga kanan na pwede nating gamitin pa. So I think ito, madali lang to ang i-restore. I think linisin lang to ng konti tapos syempre hasain natin tapos i-flat lang natin and I think magagamit ko rin to dito sa workshop no guys. So yan yung isa. Ang bili ko nito is 200 pesos. Not bad, di ba? So okay na rin. So, and finally, yung haul ko ngayon, last na haul ko, ito hindi naman woodworking to, pero natuwa na ako sa kanya. It's a Japanese boken, guys. So ito yung boken, ito yung pang training sa kendo. Kaso ito, this is made of solid wood. So yung isang ganito, ito tawag nila shinai. Yung shinai naman is gawa sa kawayan, sa bamboo. Na ano yun, mas malambot yun. Para less injury. Pero ito, I think this is more on drills, no? Yung pag sa ganyan. So, it's a solid wood broken shop. So, I think pwede rito na pang ano, home defense weapon, no? Kung merong mga tarantado rito, pwede ko panghampas to. No? So, yun. Nakipagtawaran ako dito, I got it for like 300 pesos. So, yeah, hindi naman masama. So, yun yung mga hauls na, yun lang, yun yung mga hauls natin na sa Japan Surplus Shop na yun, guys. And I think I'll be back there soon, no? So, um, hindi ko alam kung kailan, pero siguro baka next year na. So, this December, I think kung meron tayong time, pumasyal tayo sa ibang mga, sa ibang mga shops naman, no, dito. Marami namang yata shops dito. Check ko yung Google Maps. May mga nadaanan na rin ako sa paglalakad-lakad ko, doon sa mga, sa Deparo, sa Babumbong, meron din yata doon. So, check natin yun next time, okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 11.9 Workshop or 11.9 Man Cave. Yan lang. Adios.